afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is October 11, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Longhorn, sa may Siang, sa Wakwak Green Hills po yan, Mandaluyong City. Sa may Green Hills. So, at dadalhin po natin yan sa may Makati Diamond Residences, sa may Legazpi Street, San Lorenzo, Makati. Diyos ko, napaka-traffic itong pupuntahan ko, nagbabatuhan sa atin. Okay, so magbabalik po tayo mamaya pag nakuna po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatukulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa loob. So so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha po natin sila. At samantala, ayan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talay. Kasunod ng Pag-asa Island at Silas Island. Bago ito, itong Miyerkules at Huwebes, na mahagiri ng BIFAR at PCG ng pagkain at langis sa mga mangingisda sa labas ng Baco de Masinloc. Kilala rin ito bilang Panatag Shoal o Scarborough Shoal. At nasa 124 nautical miles sa kanluran ng Zambales. Bahagi ito ng munisipalidad ng Masinloc at pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan ng China vessel ang loob ng Pagura. Walang insidente ng pagtaboy sa pagpunta roon ng BIFAR at PCG supply mission. Dito naman sa Pag-asa Island, tuloy pa rin ang hanap buhay ng mga Pilipinong mangingisda sa kabila ng mga umaaligid na barko ng China. Sa di kalayuan, mga 12 nautical miles mula sa isla ang Subihi, na ginawang artificial island ng China at inokpahan ng mga tropa nito. Sa pagitan ng Pag-asa at Subihi ang Pag-asa case. Halos dadalawang kutsara. Itiyan natin ng PCG na ang resupply mission na ganito ay pagpapakita ng commitment ng pamahalaan sa tulungan ng mga mangingisdang Pilipino. Giniit din ng PCG na wala tayong susuko na kahit katiting ng ating dagat sa mga banyagang puwersa. Adrian, maraming salamat, Service Panahan. Kompleto na ang 8 pelikulang napiling lalahok sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kabilang dito ang pagpapakilig ng PBB Celebrity Collab ex-housemates na sina Dustin Yu, Bianca De Vera at Will Ashley sa pelikulang Love You So Bad. Nagpapatol, MJ Felipe. Nagtatatalon at nagyakapan sa tuwa ang ilang actors with Down syndrome nang i-anunsyo na pasok ang kanilang pelikulang I'm Perfect sa 2025 Metro Manila Film Festival. Ang producer at actor din sa pelikula na si Sylvia Sanchez di napigilang maging emosyonal habang nasa entablado. Kapagawa ng petition for annulment. Ang comeback movie ni Angelica Panganiban na Unmarried pasok din sa Final 8 lineup. Ang pelikula ay tungkol sa hirap at emotional journey ng mag-asawang humaharap sa annulment. Kasama ni Angelica si Sancho Marudo. Ikaw naman. Naman na, sir. Pasok din ang More Boys After School na pinagbibidahan na Ian Cipriano, Carlo Aquino, Enzo Pineda, PBB alums na sina Emilio Daez, Clarice de Guzman at marami pang iba. At speaking of PBB, pasok din ang romance drama movie ng PBB Celebrity Collab ex-housemates na sina Dustin Yu, Bianca De Vera at Will Ashley na Love You So Bad sa direksyon ni May Cruz Alviar. Kasama ng 4 na pelikulang ito ang first 4 movies na napili ng NMFF base sa mga isinumiting scripts. God's way of telling us to go offline. Ang Reconnect nila Gerald Anderson, Carmina Villaruel, Bella Padilla, Andrea Brillantes at marami pang iba. Mananakot ngayong Pasko ang pagbabalik ng iconic horror movie franchise na Take, Rattle and Roll, Evil Origin. Sama ang star-studded cast. Kasama rin ang Manila's finest na pagbibidahan nila Jel Pascual at Enrique Hill.
party sa sina Vice Ganda at Nadine Lustre sa Call Me Mother. Bakas sa ipinasilip na teaser na acting showdown ang dalawa sa drama habang pinaglalabanan ang custody ng isang bata. Pirmahan mo to para makalayas na kami ng anak ko. Pero hindi pa rin mawawala ang comedy. That is so predictable. May isa pa ako. Ipalalabas ang 8 pelikulang kalahok sa MMFF sa araw ng Pasko. MJ Felipe, ABS-CBN News. Susunod, 3 patay matapos abutan ng lindol sa loob ng minahan sa Pantukan, Davao de Oro. At gustong gawing zero ang unprogrammed funds sa panukalang 2026 national budget, hindi lumusot ka mayorya ng Kamara sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. TV Patrol sa DZMM. DZMM. Numero 1 sa aksyon. Bayad sa pick-up o bayad sa doktor, wala. Pero balance sa pick-up. Ako sa langit, ako magpasalamat. Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling ang kailangan nyo na lang tipid. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang may talaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa habang ni PBBM para may sakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay, mahalaga. DZMM. Numero 1 sa aksyon. May tutupon, may mag-iikot, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Beltrado at Liza Aquino, at John Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Tara na! Sasay na sa GCML! Makipagkwentuhan at kulitan sa aming anchors na sasakay sa iba't ibang jeep sa Metro at Mega Manila. Sagot na namin ang pamasahe mo. Makakatanggap ka pa ng regalo mula sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Kaya abang-abang na, baka ikaw na ang makasakay sa GCML. For now, o pang forever na ba? Paano mo nga ba malalaman kung sino ang para sa'yo? Tutulungan ka ni Coach V, Vanessa Antonio sa Love Connect. Lunes hanggang Biyernes, 10:30 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Love Connect. Get ready! Some of the biggest names in the world of golf are set to wow sports fans. International Series Philippines presented by Bingo Plus. Debuts in Manila from October 23 to 26 at the prestigious Santa Elena Golf Club. It's more than golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experiences. Tickets are available now at SM Tickets with free entry on Thursday and Friday. Don't miss this ultimate celebration of golf. International Series Philippines is presented by Bingo Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Kontrobersya, pumupugo ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Diosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, 6:00 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Kapag nanay, kailangan magaling sa pagkakas o kapag magaling kami sa pagkakas para alam na
namin yung activity ng mga Pilipin, mga kailangan sa araw-araw. Hindi ang commercial sa Israel na una sa balita o sa public service. DZMM, numero 1 sa aksyon. TV Patrol sa DZMM. Natilang mapapatas ang pagtanggi ng kamarang gawing zero ang higit 200 bilyong pisong unprogrammed funds sa ilalim ng panukalang budget para sa susunod na taon. Nakikita naman ang isang senador na magkakasubukan sa mga posisyon kaugnay ng budget sa bicameral conference. Nagpapatrol, Arlene Delgado. Inaprubahan na ng Kamara sa ikalawang pagbasa nitong Biyernes ang House Bill 4058 o ang panukalang 6.293 trillion peso national budget para sa 2026. Pero bago nito, tinanggihan sa plenaryo ang mosyon ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na tanggalin na ng tuluyan ang 243 billion peso unprogrammed appropriation o pondong inalaan sa mga di patukoy na programa o proyekto ng pamahalaan kapag nagkaroon ng sobrang kita ang gobyerno. Ikinagulan ito ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sang-ayon siya sa nais mangyari ni Jokno at itira na lang ang foreign assistance projects. Anya, ilalaban niya ito sakaling maging bahagi siya ng Senate contingent sa Bicameral Conference Committee na magsasaayo sa pedal na bersyon ng panukalang budget. Diyan kami magkakasubukan ngayon sa Bicameral Conference at kung ako'y magiging miyembro ng Bicameral Conference at magkakasama-sama kami ni Senator Sherwin Gatchalian, palagi ko malakas yung aming boses doon kasi kasama ng boses namin yung boses ng mga galit. Nadiskubre kasing sa unprogrammed appropriations noon, isiningit ang mga maanumalyang flood control projects. Una nang sinabi ni Lacson na nasa 600 million pesos na halaga ng flood control project sa Bulacan ang nakita sa unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act. Kung magkaroon man ng mga amendments, yun talagang mga institutional. Let's do away with individual amendments, yung personal. Kasi dyan nagkakaloko-loko. Ang gusto nga ni Senator Win, ang Great Reset paliwanan natin yung cap, balik tayo sa net. Ibig sabihin, yung malaking yung kabuuan ng net, halos lahat na yun. Yun na yung ating i-adapt. Kinundi na naman ng Makabayan Bloc ang pagtanggi ng mayorya sa Kamara na tanggalin ang unprogrammed appropriations. Anila, poprotektahan lamang nito ang mga korap na gawain at pananatilihin ang sistemang maaaring maabuso. Tinuligsa rin ng grupo ang hindi pagtanggap sa mga abyenda sa budget na nilatag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Kabilang dito ang pagbabalik sa probisyong dapat aprubahan ng Pangulo ang paglalabas ng unprogrammed funds at tanggalin ang anilay sobrang kapangyarihan ng Department of Budget and Management na i-realign ng budget na nakalaan para sa unprogrammed appropriation. Nanawagan ng grupo sa publiko na isaalang-alang kung paano bumoto ang kanilang mga kinatawan sa mahalagang amyenda para sa pambansang pondo. Inaasahang aaprubahan ng Kamara ang panukalang 2026 National Budget sa ikatlo at muling pagbasa sa Lunes, October 13. Arlene Delgado, ABS-CBN. Ready to eat na pagkain o mga denata. Nangangailangan din po sila ng mga hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari po ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa number 30 Examiner Street, West Tryon Road, Quezon City. Para naman sa cash donation, iscan lang ang QR code na nakikita sa inyong screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal. O bumili ng donation vouchers sa Shopee o Lazada. Para naman sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaaring i-scan. Maaari rin ipadala ang inyong cash donation sa mga bank account na nakikita sa inyong screen. Malayo po ang darating ng ating bayanhan, mga kapamilya. Ako po ang inyong lingkod sa pamilya, Bernadette Sagrano, ABS-CBN News. Ilang party at restaurant business ngayon, nagsimula lang sa paluto ng isang kaibigan. Alamin ang kwento sa likod ng ilot sa may puhunan, kaya mo. As found on Instagram, ang tawag sa kanila is Kilos Party Tray. Nung una ko kayong nakausap, it was during the time of the pandemic. Ano ang Kilos 5 years ago at ano ba ngayon? Yun po,
tumaon kasi unang-unang sumakit na filtration, dumami na po yung mga kasama natin. Pero nung nagsimula kayo, yung kwento mo. Yun, nagsimula talaga sa bahay lang po. Dalawang two burner lang. Kami lang po ng mga kapatbayan lang po. Tsaka yung aking asawa nagbabalot. At yung asawa mo, siya pa nagbabalot eh. Nag-aayos po siya. Pero paano kayo pumasok sa pagkain? Were you always in food? Wala po. Kasi po, tabang ang story po talaga, dapat paalis ako. Mag-abroad ako para pumanap ng ibang tsansa. Then, may kaibigan tayo nagpaluto, birthday ng daddy niya. Doon mo nagsimula na. Magkano ang puhunan mo nung sinimulan mo ang Pino? Yun, yung worth ng order niya as a friend, 30,500. At ano nangyari after that? Yun nga, pagka labas ko sa mga subdivision, yung subdivision, hindi ko pa rin yung restaurant ko. Now, Pino has 4 restaurants. At ang delivery nyo, ilang orders kayo sa isang araw? Ano? Ilang 100? 100 every day. Maganon ang buong pwesto sa may puhunan. Kaya mo, ito, alas 4 ng hapon. Tapos, umalot sa mga residente ng Papang Provinsa sa Visayas at Mindanao sa sunod ang malalakas na lindol sa Davao. Neto na nga ang pinis, dapat pa sa may bali ng bilang katalinuwanan. Mga residente ay instant ulam at paninda sa pagpapaninda ng patrol. Para alam namin yung activity ng mga kailangan sa araw-araw. May kahatikan sa bawat laban ng buhay. Ang CMM Unlimited. Bagong araw-araw. Isang Rosero at Doctor. Ang Lady Noel Beltrado at Light Casino. At John Ami Perez. Perez. Mula alas 1 hanggang alas 4 ng hapon. CMM Radio Control. At CMM Radio. At sinabi ko naman kayo. Ikaw lang. Kapag na para namin. Matampay. Tagal natin sila gusto eh. Tawa ka? Tawa ka hindi na sa atin. At kasama kami makikinig. Oo. Kasama si Jack Ami Perez. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alas 3 ng hapon. Sa CMM Radio Patrol sa Impresa. At CMM Radio. Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Pagpapaman, hatid nila Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at ng umaga sa CMM Radio Patrol sa Impresa at CMM Radio. Sa tulad ng tamang health information at pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sila Tina Maratiga, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Eratola. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama sa bagong Pilipinas. Bawat buhay mahalaga. Ang bagong Pilipino, pinasigla. Pinasigla ng CMM. Sa CMM. Tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Lang sa CMM Radio Patrol sa Impresa at CMM Radio. Hello!
pag-usapan natin ay basta sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW. Ano po ba ang mga karapatan? Kapapasok ng balita ni Yanik ng magnitude 5 na lingkod ang Sabangan Zambales. May dala ang pagyanig. Bandang 5:32 p.m. ngayong Sabado at tectonic ang origin. Naramdaman ang intensity peak sa Kabangan at Iba Zambales. Ayon sa Vivo, asahan po ang aftershock sa sunod ng magnitude 5 na lingkod. Tatlong trabahador ang nasawi matapos bumuo ang lupa at bato sa minahan ng ito sa Panikupan, Davao de Oro dahil sa malakas na lindol kahapon. Muli namang nag-iban ng mga residente nang lumaniklit ang malakas na lindol Biyernes ng gabi. Higit 200 pamilya naman ang lumigat dahil sa tapos sa posibleng tsunami. Dahil nagpapatrol mula sa Davao de Oro, Hernel Toco Hernel, paano nangyari ang residente? Adrian, habang abala sa gawain ng armas sa basura sa Bilahan kahapon ay bigla na lang bumuo ang lupa at bato ng lindol at ang ilan sa kanila ay natagalan ng debris kaya kanilang pagkamatay. Inabang mula sa masinabutan na ito ang mga individual matapos matrap ng bumuo ang lupa ng Gumaya na barangay King, Pantukan, Davao de Oro sa katagtagan ng pagyanig ng magnitude 7.4 na lindol at Biyernes ng umaga. Nagtatrabaho sila sa small scale mining ng ginto nang abutan ng lindol sa loob ng tunnel. Maririnig pang may umiiyak sa loob nito. Tatlong lalaking trabahador ng minahan ang nasawi habang 11 ang sugatan at itinugod sa Davao de Oro Provincial Hospital, Pantukan. Si Noynoy nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang duty partner na si Dionisio Garfuegos na tinamaan ng malaking bato na gumulong sa katagsagan ng lindol. Anya, nagdulot ng trauma sa kanya ang lindol. Bilang pangalawang beses siyang napita sa pagkamatay. Masakit din kay Ranilio Mabigit na mawala ng bunsong kapatid na si Noriel. Nakasama niyang nagtatrabaho sa minahan pero sa kasawiang palad, nadaganan ng lupa. Sabi niya, hindi sila magkamayaw nang magsimula ng pumuga ang lupa. Pansamantalang itinigil ang small at large scale mining sa lalawigan habang patuloy ang aftershock. Mga residents nandun, na-recover nila. Nagpadala sila ng rescue namin arrival ng rescue namin doon. Na-recover nila yung last na reported na missing person. So, nakalabas naman siya na may minor injury pero buhay siya. May mga bahay din na sila dahil sa landslide. Ayon sa lokal na pamahalaan, mag-uusapan nila ang mga hakbang para maiwasan ang kaparehong trahedya. Samantala, muling niyanig ng malakas na lindol ang ilang lugar sa Davao Region.
sa isang paaralan sa Bantugan, nagibal ang mga mag-aaral na kalakusanan sa provincial athletic team. Aabot naman sa may 200 pamilya ang lumigas dahil sa takot ng tsunami. Yung mga iba personal yan yung panic kagabi dahil kasi nga sa mga maling informasyon sa social media na may tsunami. Kaya natakot yung mga residensya na along the shoreline. Pero so far nakauwi na sila. Nakauwi naman. Umuwi na kanila after nung naka-proceed ng mga food packs na pinadala ng DPWD LGU. Ayon sa datos ng NDRRMC, nasa 7 na ang nasawi sa Dotted Swing. Habang 11 ang sugatan, tuloy naman ang ayudan sa mga biktima ng lindol. Ayon sa DSWD, nakapagbigay na sila ng 3.7 billion pesos na ayuda sa Davao Oriental na nasa 2,300 na pamilya. Samantala, pinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na rescue and relief effort. Kaibigan na nagpulong kanina ang Office of Civil Defense, ang lokal na pamahalaan at iba pang mga ahensya upang talakayin at tugunan ang sitwasyon dyan sa landslide area. Lalo't na pag-alaman ng Mines and Geosciences Bureau na highly susceptible to landslide o napakapapanganib ng Japan ang lugar. Pero yan pa ay pag-uusapan lalo't nariyan ang hanap buhay ng mga residente. Hindi yan. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Ernel Oco. Naramdaman din sa bahagi ng Northern Samar at Leyte ang magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Manay, Davao Oriental Biyernes ng gabi. Hindi naman natuloy ang seremonya ng mga estudyante sa Kidapawan City kahapon matapos tumama ang malakas na lindol. Nagpapatrol, Ranulfo Lukbokan. Nagsisimula pa lamang ang ring-up ceremony ng mga criminology students sa mall sa Coronadal City nang biglang yanigin ng magnitude 7.4 na lindol sa Manay, Davao Oriental. Napatayo ang ilang estudyante at magulang nang maramdaman ang lindol. Habang lumalabas ang pagyanig, mas natakot ang mga magulang at estudyante. May napahawak na lamang sa upuan, may napaupo sa kahig, habang ang iba, pinuhat ang siyang para proteksyon sa ulo. May ilang na lumano na sinapin na lang palabas ng natapos ang pagyanig. Wala namang nasaktan sa insidente ayon sa otoridad. Naglabasan naman sa classroom ang mga estudyante ng Kidapawan City National High School. Nagtipon-tipon sila sa school grounds. Ilan sa kanila ay itinugod sa ospital matapos himatayin. Early kagabi, muling niyanig ng 6.8 na magnitude na lindol ang Manay, Davao Oriental. Ramdam ito hanggang sa Katarman, Northern Samar. Nanonood ng balita tungkol sa nangyaring lindol ang pamilya Asilo sa Katarman, Northern Samar nang maramdaman nila ang panibagong pagyanig nitong Biyernes pasado alas 7 ng gabi. Naramdaman din ang lindol sa bayan ng Dulag-Lexec. Sa video makikita ang paggalaw ng mga ilaw at mga kawat ng pulis sa Barangay Highway. Ayon sa mga residente, mas maikli ang pagyanig kagabi kumpara ng Biyernes ng umaga. Naitala ang intensity 3 na pagyanig ayon sa Dulag DR Arimaw. Marami naman ang naambing sa kabutihan at pampikilang malasakit ng isang empleyado ng Butuan na bumuhat sa kapwa empleyado ng isang PWD sa kasagsagan ng pagyanig nitong Biyernes. Hindi nakatubiling tumulong si Julio Cesar Agustin Asarcon sa kapwa empleyado ng Butuan City Hall na nitong Magduero Asis na may problema sa paglalakad. Inarga ni Asarcon si Asis mula third floor hanggang makarating sa City Ground at madala sa ligtas na lugar. Pagpapakita na buhay sa puso ng mga Pinoy ang kabutihan at kabayanan sa gitna ng kalamidad. Maraming pulugtukan, First ever mini run sa Iloilo pinagsalang yun sa kabila ng ulan. Sa pagbabalik na TV Patrol Weekend. Tara na. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi sa DCMM Radio Control Centrena at DCMM Teleradyo.
Dito, walang kwentong mananatiling sikreto. For now, o pag-forever na ba, na paano nga ba malalaman kung sino ang halatawang mahalaga? Nanggaling Coach Bates sa Antonio sa Farming Community. Hanggang 'Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang bagong Pilipino, pinasigla sa DZMM. Yan sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mula noong hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito ang DZMM Radio Patrol sa Estrella na sa balita public service. Hello, Attorney! Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW. Ano mo ba ang mga karapatan sa bawat issue? May batas na magpoprotekta sa iyo. Ano lang yung mga karapatan kasama sila White Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alas 1 ng hapon. DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio. I really wish this was my car. I'll leave the keys in there, dude. I really Ikinatuwa ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings at human rights group ang pagbasura ng International Criminal Court pre-trial chamber sa hiling na pansamantalang paglaya ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya atila naman ng depensa ang desisyon. Nagpapatrol Liza Aquino. Duterte, panagutin. Ito lang ba ang sa ustisya? Ganito inilarawan ng ilang kaanak ng mga biktima ng EJK at human rights group ang pagbasura ng International Criminal Court pre-trial chamber sa hiling na interim release ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa pre-trial chamber, importanteng manatili si Duterte sa detention center para masigurong dadalhin siya sa mga pagdinig at maging maayos at patas ang usap ng kanyang kaso. Kami po ay masaya. Nananawagan po kami sa ICC na talagang wag po silang magpatungkit-tungkit at talagang tingnan po nilang mabuti. Pag-aralan po nilang mabuti na kailangan talaga ni Duterte na ituloy ang confirmation of charges na kami na nabalitaan po namin na gano'n nga po na hindi po sa pinayagan. Ginusto mo yan. Pangapangalan mo yung nangyari na ginawa mong mga pagpatay. Naramdaman po namin na sa ganyang pagkakataon, nasa panig pa po pala namin ang hustisya. Kahit po hindi ganun kabilis, sa isa pa yan, nakikita ang International Coalition for Human Rights in the Philippines sa lahat ng mga kaanak at biktima. Handa rin ito magbigay ng tulong sa kanila para mapanagot ang mga sangkot sa war on drugs. Hinimok din ng ICHRP ang international community na manindigan sa panig ng mga biktima at kondinahin ang patuloy na pangaharap sa mga kaanak ng mga biktima ng EJK. Ayon naman kay Attorney Gilbert Andres, isang ICC-accredited lawyer, hindi naniniwala ang mga biktima ng EJK na hindi kayang lumarap sa pagpipigil ni Duterte. Para sa mga biktima, talagang fit na fit si Mr.
na Duterte to stand sila. Pinakausap pa nga siya ng sa, di ba? Sa mga free Teka, okay naman sa nag-usap sa Lablat, political platform. Itinutulong naman ng grupong karapatan na madagdagan pa ang mga kasong kakaharapin ni Duterte sa ICC. Inusulong po namin na i-expand ang power to others who may act and others right. Kasi sa totoo lang, pagpatay at mga attendant murders yan, ang panahon ng drug war. Pero meron din kong torture. Meron din kong serious illegal detention. All of these are consequences. And just to consider as crimes against humanity that were committed by Duterte and his cohorts. Iaatila ng kampo ng dating Pangulo ang pagpasura sa hiling na pansamantalang paggaya. Nauna na itong tiniyak ng abogado niyang si Nicolas Kaufman. Sinigundahan nito ng kanyang anak na si Davao City First District Representative Paulo Duterte. Susunod niya sila sa proseso at iwalang sa huli ay makakauwi sa Pilipinas ang ama. Itinago ng nakababatang Duterte ang pagkadismaya sa pagpasura sa kanilang hiling. Diyan niya ito makatarungan ang isang political theater lamang. Iginibig ng hindi flight risk ang dating Pangulo. Nagpanta rin si Duterte na papanagutin nila ang lahat ng mga nasa likod na aniyang magdukot sa kanyang ama. Naman ginamang magbigay na pahayag si Vice President Sara Duterte sa issue. Anila, kailangan nila ilahin ang pagkikita sa mga nabiktima ng mundo. Sunod na din ang desisyon ng Korte sa hamon sa jurisdiksyon ng ICC ng Duterte ang hiling na indefinite adjournment of proceedings o pagpapatigil sa mga pagdinig sa kaso ni Duterte. Pero ayon si Attorney Cristina Corti, delaying tactics lang ito ng kampo ni Duterte. Naniniwala siya hindi ito uubra sa ICC pre-trial favor at patutuloy din ang naudlot na pagdinig ng confirmation of charges. Kung matuloy man ang hearing at medyo may problema or issue sa kalagayan niya, sabi ng Korte, pwede rin naman po tayong gumawa ng kondisyones para maka-attend sa ng hearing ng mas maalwan sa pakiramdam. So, mahigpit ang paniniwala namin na matutuloy at matutuloy itong hearing na ito. Umaasa naman ang mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs na uusad ng proseso bago matapos ang taon. Liza Aquino, ABS-CBN. Rain or shine, binagsanang Ilonggo Blooms ang first ever Beauty Run sa Iloilo kaninang umaga. Sa Estes, pasalamat ang walo sa mga nakitakbo kahit pa umulan. Hopeful naman ang beauty na magsusundan ang Beauty Run sa Visayas. Nakatakda naman ang sold-out Universe at Universe sa Iloilo sa October 12. Ang dapat tayo sa unang barangay sa iyo. Kakatagwan at kaya po na ng hapon. Kanya-kanyang pagtapat ng mga residente ng mga city. Kaya inuman ito ng video ng ating TPS. Nagsasa mga residente sa buhay. Pagwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, napapagpas sa pataas sa bahagi ng dagat ang mga tubig sa pag, malakas ang hangin at alon at nagagapala ang kanilang tirahan. Maaari din nagbago ang temperatura at oxygen level sa tubig. Ano ng impar sa mga residentes na nakakuha ng Parque Bandera City, iwasang nahihing ito kung panagsana. May pagbabago sa kulay at pahinasa ang isda. At yan po mga balitang nakala sa aming tuloy-tuloy na pagpapatron. Ako po, si Adrian Ayan. Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, ako po si Jay Hernandez at dito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo sa pamilya 75 days na lang. Pasko na nga! Susunod ako sa ABS-CBN News YouTube channel.
po ang DZMM Radio Patrol sa 30 at DZMM Teleradyo. Una sa balita, una sa public service, kasabi ng KBP, kapitan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa buong Pilipinas, 8:16. Mga puputok na itis. Mga balitang dapat abangan. Malalim na talakayan. How many police stops in fucking street for? Sheriff's office. Mahilig na usapin bukas. Ngayong ilalabas ng Professor ng Bayan. Ricky Rosalesa. Story Outlook. Story Outlook. Story Outlook. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po Jeff Caparas, pagpapatala pong humahin si Prof. Ricky Rosales para po sa ating Story Outlook. Manay, Davao Oriental, inabot ng panibagong rapid pointing sa Luzon. Bayan ng Manay, kailaling sa state of calamity. Medical team, kailangan sa Davao del Norte. Tagos City, pinaka-napuruhan ng lindol. Higit 87,000 na pamilya apektado ng lindol sa Davao Oriental ayon po yan sa DSWD. 20 lindol na itala sa Taal Volcano sa nakalipas na 24 na oras. Sa ibang balita, hirit na interim release ni Duterte, ipinagdura ng ICC. Mga kahanap ng EJK victims, ipinagpapalagay Sila sa maraming salamat po. God bless. Paalam po.